So basically, bawat isang pamilya sasakay dyan. Pagkadatingan yung mga bisita, then ang gagawin natin is i-welcome natin sila. Parang it's giving itong color green. Meron siyang parang yema-yema yung lasa. Thank you so much, Father Anthony, for hosting us here. To be honest, I'm planning to celebrate dito. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon sa vlog po na to ay a-attend tayo ng isang Burmese event. Burmese special traditional event because of hindi ko na share sa inyo sa off-duty vlogs natin. Pero kasi yung sister ko ay kinasal siya nung December 28. So, the same day that we declared na pupunta dapat tayo sa New York. So, yun yung reason, one of the reasons bakit di tayo natuloy magpunta ng Amerika and to celebrate, tawag doon, ball drop New Year's Eve event there. But it's okay. Family event, yun lagi dapat ang priority. And now, nakasal na siya ng 28 and dun yun sa Filipino side. Siyempre, Pilipino tayo. Doon sa Filipino side yon. And now, we're here sa Myanmar to celebrate naman the Burmese side. Okay? So, doon naman tayo sa Burmese side. So, I have decided na i-share sa inyo at isama ko kayo sa ganitong klaseng event because of personally ako, nung hindi ko pa nalalaman yung Burmese side, I'm so curious about the traditions ng iba't ibang klaseng nationality. Like for example, ako, alam niyo yan, favorite na favorite ko ang India. And meron ako mga nakikita na mga nag-i-invite about sa mga wedding sa India, ganyan. So, might as well na-invite tayo, or basically, invited talaga tayo dito sa Burmese special event na to. And papakita ko sa inyo kung ano naman ang ginagawa dito sa Myanmar. Di ba? And nabigyan na tayo ng konting briefing about the event. So basically, iba siya. Iba. Hindi siya yung tulad sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ay, ganun pala. Parang Cinderella yung gagawin. Parang ganung level. But guys, take note simple event lang to sa kanila. Like, literally simple. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga ways nila. Like parang pupunta lang sila sa City Hall. Ganyan. Magsa-celebrate lang doon together with the community. So, kumbaga, parang talagang ma-community sila dito, mayakap sila ng mga tao, ganung level. So, share ko yun sa inyo later. So, for now, kumain na muna tayo ng breakfast dito sa hotel natin, ang Royal Park View Hotel, dito sa Prince All Wing. Okay, let's go! So guys, itong lugar natin, lalagay ko dito yung map kung saan siya matatagpuan. Medyo malayo siya sa Yangon and 1 hour away siya sa Mandalay. Yun yung mga major cities dito sa Myanmar. And papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng breakfast buffet nila. Ito guys, yung itsura ng breakfast nila. Ano to? Ano yan? Tapos ito, tinapay. Ano to, pork? Ala kasi nakalagay na label eh. And this one, ano ulit ito? Hindi ko din alam. Pero ayan guys. Ito I think bread. This one. Ay, ito alam natin. Egg and vegetables. This one. Ito. Gusto natin yan. And rice na meron parang beans. Tapos ito. What's this? Ano na mabins sila. No? Tapos parang tinapay. Yung parang mga nasa pho din. Tapos ayan. Mahilig sila guys dito sa maanghang. And ito ang soup. Ayan. Soup nila. Ito tayo. So guys, andito na ngayon tayo sa isang residential area. Sa area ng ating brother or brother-in-law. Brother kasi tawag ko sa kanya kasi syempre hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Sabi nga niya sa akin is kuya daw ang itawag ko sa kanya. Sabi ko, it's okay that brother so that you're the only brother that I am talking to. Wow, talagang pa English ako pati sa inyo. Basta kasi siya lang yung tinatawag kong brother. Di naman ako nagtatawag ng brother sa iba basically. So, dito po sa Myanmar, kasi alam niyo yan, parang dito mga Buddhism, ganyan. Pero itong tawag ito, religion ng napangasawa ni ate, which is same sa atin, Roman Catholic. So, parang part sila ng minority
dito sa Myanmar. So Roman Catholic siya, and itong papakita ko sa inyo is part to ng proseso sa kanila here, but at the same time for Roman Catholics. Mayroon kasing for Buddhism, ganyan. And ito, again, for Catholic. And nakikita niyo yan, may mga kabayo dyan na mayroong parang karo na parang Cinderella yung effect, ganon. So sasakay tayo dyan. So basically, bawat isang pamilya sasakay dyan. Ganyan yung procession nila dito. So merong isa dyan, isa dito. Hindi ko alam kung saan tayo dyan sasakay. Pero 1, 2, 3, 4, 5 horses yung meron dyan. Hello, do you understand English? Ayan guys, diba? So ganito yung itsura niya. Check nga natin. So may tungtungan dyan, and harapan yung upuan. Kasya dito siguro dalawa dito. Tapos ang pinaka magdadrive or maggaganon sa horse. And same here sa mga susunod dyan. Ayan na, diba? Hello, huwag mo kasi sipain ha. So yung mga nasa paligid dito, mga nagtitinginan sila sa atin. Yung parang kumakamoy yung mga neighborhood. So guys, andito na ngayon tayo sa City Hall nila. So yung City Hall nila dito, parang siya, isa siyang events place, ganyan, na pinagdarausan ng mga iba't ibang klaseng events. Sa atin kasi sa Pilipinas, ang City Hall, parang other term din siya ng Town Hall. Dito, Town Hall ang tawag doon sa kung nasan yung mayor, tas kung nasan yung mga opisina, ganon. Ayan, magpaalam na tayo sa mga kabayo. Bye-bye! Thank you! Mabait ang mga tao dito. I love Burmese people na talaga. Bye! Pir. So, meron guys ganitong parang atake. So, meron mga tali-tali dyan. So, yung bride, si ate, is lalakad siya dyan. Pag ganun. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa parang traditional thing nila na ganyan eh. So, basically guys, parang ang mangyayari ngayon is parang si brother is ipapakilala like sa community na married na siya, ganyan, and also yung sister ko. Parang ganun ang mangyayari kasi super tagal din niyang di nakauwi dito, parang 4 years kasi silang nasa Doha, Qatar. Yung brother ko specifically, then si ate more than 4 years, pero syempre yung brother ko is tawag doon, matagal siya di nakauwi kasi nagtrabaho siya doon sa Doha. So parang homecoming and slash parang wedding celebration. So guys, this process is para ang nangyayari is yung community dito sa Myanmar is bibigyan sila ng para mga gifts, ganyan. So hindi ko alam kung ano yung mga binibigay pero may nakikita tayo envelope, mga ganyan. Tapos something na mga stuff. Diba? Alam niyo yun? Chismis! Chismis natin. Ayan. Hello! Thank you so much! Yeah! Jeju! 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 Yeah. Hello! 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 Nice to meet you too! Nice to meet you too! Hi! Oh, so ganito. Guys, so papakilala ko sa inyo si Father Anthony, brother of brother Juana. Yeah, Christopher. O, diba? Same outfit. I'm also a priest now. Because he's a priest, guys. Let's go. So guys, tapos na dun sa pinaka-stage at ngayon, babalik na naman tayo dito sa mismong pintuan dahil ang next process naman is magdadatingan yung mga bisita, then ang gagawin natin is i-welcome natin sila. Like, hello, good morning, mga ganun.
Ayan, so guys, since hindi naman tayo maglilibot ngayong araw, eh di ba, sabi ko nga sa inyo, gusto ko ding i-share sa inyo yung ganitong klaseng kultura nila at side ng mga Burmese people, which is yung ate ko at somehow Burmese na rin siya ngayon. Eh, parang ang magiging atake natin ngayon, alam niyo yung mga atake ng mga nice print photography? Yung parang, sabi ko kay ate, iba-vlog ko to ha, sabi ko gano'n kasi gusto kong ma-immortalize din yung moment, ganyan, makita nyo din lahat, at makita ko din kasi first time natin to eh. So parang sabi ko, kakaiba siya, hindi siya yung parang normal thing sa atin. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, ang usual na ginagawa is after ng kasal sa simbahan, is pupunta sa reception, magpa-party, may program, ganyan. Pero dito iba, guys. Doon na ikasal na kasi si ate sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong December nga, tulad ng sinabi ko sa inyo. So dito, nagmass sila kahapon. Kaya lang kahapon, wala pa tayo here. Nasa Bangkok pa tayo. And mass lang siya. Hindi siya yung parang super garbo sa atin sa Pilipinas. Super simple, super normal at super payak ng pamumuhay lang talaga dito. At nakakatuwa yun. And dito sa pinapakita ko sa inyo is parang community gathering lang. Dito sa Pinol Wing. Ilalagay ko dito yung spelling. Di ba? So ayun sila, yung nag-shoot sila doon. Mamaya doon tayo sa reception. Ang ganap talaga natin dito. Nice print photography, kabahan ka na. Kabahan ka na. Ito na si Ivan DG. Approve. Okay, so ito po yung food here. So basically ito, green tea leaves siya. Ito naman is ginger. Tapos ito parang salad daw nila yan. May ako mga nakikita parang mga granules, ganyan. And also, dito naman sa side na to, tinapay at cake. Di ba? Yan pa ang food! Tanan! So talagang it's giving authentic na Burmese food. Di ba? Ginger to guys, sipin nyo luya na parang merong gata-gata ang nakikita ko. And ito is yung green tea leaves. Kasi ito, parang may mga beans, ganyan. So guys, it's already 12:42 PM. So ang thing nila dito, 'di ba nakita ko nyo kanina, sabi ko welcome. So merong inialat na time, like for example, hindi siya tulad sa atin sa Pilipinas. 'Di ba sa atin sa Pilipinas, usually pagka sinabing wedding is 1 PM, parang 1 PM dapat yung mga tao nagpupunta na, or for example, yung pinaka-late siguro mga 1:30 PM ganyan. So dito ang sistema is pagka kunyari wedding time, or hindi ko alam kapag birthday kung ganito din yung sistema nila. May inaalat na time. Kunyari parang 11:30 yung call time. Tapos up to, I don't know, siguro mga 1 PM or something, kanya-kanya magdadatingan yung tao. Ayan. So, dito tingnan nyo, wala pang katao-tao dito sa side na to. So, basically, i-welcome pa dun sa harapan. So, may possibility na 1 hour, 2 hours, yung pag-welcome doon. So, parang ganun siya. Kaya sila ate, tapos si brother, andun sila sa harap. Welcome sila na welcome. Tanananan, ganyan-ganyan. Ganyan yung culture nila dito. Tapos tayo, nakaupo na tayo sa table natin. And katabi natin ang mga pagkain. Grabe naman. So, ayan, tingnan nyo. Yan, may mga cake dyan. Tapos ito guys, masarap siya. Parang it's giving itong color green. Meron siyang parang yema-yema yung lasa. Tapos, meron parang banana cake na chocolate yung nalalasahan ko. And itong parang yan, yung parang sa Australia na kinakain natin na parang pie-pie yung itsura. Lasang otap siya. Otap sa atin sa Pilipinas, ganun siya. And yung pinaka-food, hindi pa ako kumakain kasi parang nahihiya ako eh. Nahihiya pa akong kumain. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, usually, ang nakasanayan natin is kapag ka tayo, iniintay natin lahat bago kumain. Eh, hindi pa kumakain kasi mga nasa harapan natin. So, hindi ko pa siya matikman. Kinain ko lang yung tinapay. Kasi parang for me, it's considered as pastries lang. Hindi pa yung tunay na food. Di ba? So, later tayo doon. Hindi pa nagsisimula yung program. Update ko na lang kayo mamaya. Gusto niyo yun? Para kung dito, nagre-report at the same time. Parang nice print photography talaga. So guys, lumabas na muna ako and tinanong ko ulit kung ano yung parang pinaka nangyayari kasi hindi ko magets. Hindi ko magets to be honest kung parang ano yung nangyayari. So, sa kanila here
is, kunyari, kasi ang call time kanina is 11:30. So basically, parang tayo 11:30, kailangan nakaprepare na tayo, ganyan. So from 12 noon hanggang 4 p.m., yun yung time na allotted para sa mga bisita na magpunta. So basically, parang ito daw, ang tamang term na sinabi nila is for recognition. So parang ang mangyayari, yung bride and groom is puupo sila dun sa pinakagitna na upuan na pinakita ko kanina sa inyong nagpicture-picture tayo. So parang ayan, pag upo doon, then after nun, between 12 noon hanggang 4 p.m. is magpupuntahan yung mga bisita. So pwedeng magpunta yung mga bisita ng 1 p.m., magpunta ng 2 p.m., 3 p.m., or even 3:30. Or kahit siguro parang super close na sa ending ng parang mga 3:45. So parang pupunta dito yung mga community here sa Queen Olwyn para i-recognize yung new marriage ng brother and sister ko. So parang ganun ang mangyayari. So ang gagawin ng brother and sister ko naman, yung bride and groom is iikot sila to para makipagkamayan. O diba? To handshake. Sasabihin ko sana to handshake, pero ganun ang gagawin nila. And makikipag-usap ng kaunti. So since yung sister ko hindi pa siya nakakaintindi ng salita dito sa Myanmar, translator syempre yung brother ko. Ganon. So parang congratulations, ganyan, welcome to the family, welcome to Myanmar, welcome to Myanmar culture, ganyan. Ganun ang mga nangyayari. And natutuwa ako because nakikita natin ngayon kung how they move, how they act, and even how they present themselves. So meron silang mga traditional outfit na suot. Pero kapag mga ganitong klaseng event, hindi necessary na parang kinakailangan sa atin sa Pilipinas, kinakailangan nakabarong ka, naka-Amerikana ka, nakasaya ka, nakaganong kang damit, nakagown. Hindi ganon. So basically random. Pwede kahit ano gusto mong isuot. So meron dito naka-traditional outfit. Ito papakita ko dito. Yung traditional outfit ng mga Burmese people. Ganyan. And ito naman kapag babae. Ito kapag lalaki. So basically kahit ano yan, freely pwede nilang gawin yon. So one thing that I like then is kung titignan natin o obserbahan natin yung mga tao here, grabe sila. Alam niyo parang mga napapanood ko sa ako personally napapanood ko sa mga series na parang close yung isang community. Like ganun dito. Talagang tulong-tulong sila. And alam nyo, share ko lang, itong City Hall na to, which is itong pinagdarausan ng event, is kagabi, lahat sila nagtulong-tulong na magdikit ng mga design, magpalobo ng mga lobo, magluto. Yung para talagang parang isang teamwork lahat ng mga taga Pin Olwyn para i-ready yun. Ganun sila. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa to the point na hindi yung parang sa atin, kinakailangan sa atin sa Pilipinas na mag-hire ng parang or kumuha ng parang caterer, ganyan. Dito sila guys ang nagluluto. Nag-aayos ng upuan, yung mga ganito, sila yung naglalagay ng parang damit ng upuan, ganyan. Nagdidikit ng backdrop, ganun. Kaya nakakatuwa talaga siya. And kung o-obserbahan din natin, is dito, yung family ng brother ko dito, na side niya, syempre, is part sila ng minority here, which is mga Roman Catholic. Kasi dito po sa Myanmar, is majority is Buddhism, ganyan yung level. Pero ito, dito sa area natin, is for Roman Catholic yung mga nakatira. And it's not connected na kunyari, pag Roman Catholic ka, ganito, ganyan, dito all, basta taga Myanmar ka, ganyan siya. So pantay-pantay siya. And also, kapag ka pananamit dun sa mga traditional outfit na sinabi ko sa inyo kanina, ay open din siya kahit Buddhist ka, mapa-Islam ka, at mapa-Roman Catholic ka, ganun siya. Kasi alam nyo, doon sa tapat ng bahay nila here, merong mosque. Tapos mayroon ding monastery. And mayroon din ako mga nakikita mga monks na mga naglalakad-lakad, ganyan. So sa mga susunod na vlog, papakita ko pa sa inyo. At gusto ko ipaalam sa inyo at some point, yung kultura nila at kung paano sila nag-work here. Okay? And sa mga susunod na vlog, or maybe sa mga susunod na travel series, is yung patungkol na sa mga lugar nila. Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Brother of the... Uncle. Yeah. Brother of the bride. Yeah. Nice meeting you. I love Myanmar. Yeah, I love Myanmar. It's cold here in Pin Olwyn. Pin Olwyn. Yeah, nice meeting you, sir. Nice meeting you. Thank you for having us here. Yeah, thank you. Cyril Alexander. Ivan. Cyril. Ivan. Ivan. Yeah. Alexander. Ivan. Yeah. Thank you so much. Thank you. Jeju. Thank you. Jeju. Thank you. Oh, thank you. Jeju. Filipino is Jeju. Yeah, I know Jeju. No, yo. What's thank you in Burmese? Burmese la. Jeju temple. Jeju. Tema. Yeah. Yeah, I'm vlogging. Say hi.
Ay! O, diba guys, nakita nyo pa, napuntahan tayo dito ng uncle. Uncle ni brother. So kasi, share ko lang sa inyo, nung nag-European River Cruise tayo, natutunan ko yung Jeju pala. Jeju ako ng Jeju. Siguro kasi galing tayo ng Jeju, South Korea. Kaya Jeju yung sinasabi ko. So, Jeju pala siya. So, ilalagay ko dito yung right na wordings. So, ibig sabihin nun, thank you sa kanila. Ang hirap guys sa mga salita nila dito. Medyo nahihirapan din ako ng bahagya. Pero pipilitin kong matuto ng mga salita nila. Kasi alam nyo, medyo hindi na to connected sa vlog, pero share ko lang sa inyo. One of our goals this year is to learn one new language. Kasi guys, hindi naman tayo merong external SSD dito sa utak natin na matututunan natin yung Japanese, yung Nihongo, Mandarin, Spanish, ganyan. Pero I think, personally, kung papipiliin tayo ng aaralin, feeling ko yung salita muna syempre nila brother, which is Burmese siguro muna, para magkakaintindihan kami at some point. Tapos feeling ko isa-second ko na aralin is Mandarin. Feeling ko kasi Mandarin napakadaming pwede nating makausap sa Southeast Asia at Asia. Pwede ding Thai, pwede din namang Spanish kapag kasi I love Spain. Ewan ko, I love Spain. Basta iniisip ko pa guys, alam nyo kung sana nga Lord, sana makaimbento ka Lord ng isang pill. Pagka kinain na ganun, matututunan ko na lahat ng mga language para hindi na kami nagkaka-language barrier. So, yun lang. Okay, sige, pasok na tayo. Dami ko nang kinwento sa inyo dito about them, which is, yun naman talaga yung purpose na to. To inform you guys at least and to educate you and to make you guys, hello! I'm just vlogging. Say hi! Hi! Vlog! Hi! Thank you! So, ganun lang naman yung purpose niya. So, para aware din kayo kahit paano sa culture nila here. Let's go in! So, guys, now, andito ngayon tayo sa isang lunch place. So, family restaurant ang pangalan niya. And I don't know yet kung ano yung meron dyan. Kasi si Father Anthony, yung pinakita ko sa inyo kanina, nag-initiate siya talaga. Like sabi niya gano'n na lumabas daw at kumain daw ng lunch. Kasi nung December, nasa Pilipinas din siya. Isa siya sa mga nag-officiate sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa dambana ng Simbang Gabi. So, let's go in. Ayan. So, local resto to dito, guys. Actually, hindi ko masabi sa inyo kung paano tayo pupunta dito, if ever kung pupunta man kayo. Because of, usually nga kasi ang pinupuntahan dito ng mga turista is Yangon at Mandalay, di ba? So guys, tignan nyo. Dito kapag ka-umorder kayo, meron ganyang parang free side dishes na binibigay. So basically, ito parang mga paste siya. Ito parang chili to. This is chili, Father, right? Yeah, indeed it is. Yeah, also this one. And ito, mga vegetables. Tapos akala ko noong una onion yan. Tignan nyo. Ang liit na eggplant. Tapos may cucumber, lettuce, mint, right? Yes, mint. Mint. And also orange and what's this? Radish? Radish, yeah. And then, thank you so much, Father Anthony, for hosting us here in this restaurant. Most welcome. Yeah. And I always welcome you to visit Myanmar. You will enjoy, you will have the best of time here. Pien Un Luen, indeed. Because I also tell them that the famous cities here are Yangon, Mandalay, and it's my first time hearing Pien Un Luen. Yeah. And guys, para siyang Baguio. Ganon. And si Father Anthony, tulad ng sabi ko sa inyo, he officiate one of the Simbang Gabi in Dambana, in Cabanatuan City. Yeah. Noong December, kasama namin siya doon. Tapos doon, pinatikim naman natin yung mga Filipino food. Kaya lang, hindi na natin yun na-vlog kasi part lang ng off duties yung yung parang Noche Buena lang. So, andun din siya nun. Ayan na guys, yung chicken. And, diba? Tapos merong sauce dun sa gilid, parang sweet chili. Yan siya. This one is delicious. And also this one. What's this? Chicken. What type of cooking? It's good. Chinese, I think. Chinese food. Yeah. Tapos na tayong kumain guys at masarap yung pagkain and actually medyo lesser spices pero lasang-lasa mo yung mga spice and hindi ganun kasi aalat ng mga food here. So hindi siya ganun tawag doon? Di ba sa atin kapag kunyari adobo parang matoyo ganun or mapatis yung iba minsan. Dito hindi siya ganun. And more likely medyo sweet yung natikman natin at parang medyo alam niyo parang olive oil na parang
may lasa siya na hindi ko ma-explain. Ganun yung natikman natin. Basically, chicken and beef. So, ganun siya. And Chinese restaurant kasi itong nadala natin. Though kagabi kasi, meron kasi tayong kinainan na Burmese food. Though hindi ko siya naipakita kasi parang nakakahiya kasi syempre meron tayong mga kasamang iba. So ayoko muna ipakita yung moment kasi syempre parang first time natin magpunta dito and meeting the family of my sister and brother, ganyan. So update ko kayo sa mga susunod na vlog. So doon natin ipapakita yung mga actual na mga Burmese food. Magta-try tayo and also pupunta tayo sa mga malls, sa mga wet market, ganyan. Papakita ko sa inyo to. Tingnan nyo tong harapan. Ganito yung itsura dito sa Queen All Win. So, isa siyang town here na hindi ganoon kaingay. Though maingay, pero hindi siya ganoon ka highly urbanized. Pero kalmado pa din. And also parang masarap mamuhay dito. And ngayon, first full day natin ngayon. And kung obserbahan ko, okay naman pala siya. Like yung una kasi, to be honest, syempre kung ano yung mga nakikita natin sa social media, nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, and also sa TikTok, ganyan, may mga sinasabi all about the current situation here. So, may mga certain places lang talaga. Hindi siya talaga dun sa mismong, may mga lugar na kung saan parang doon nangyayari mga ganong ganap. Pero itong Pien All Win, Mandalay, and Yangon, for sure doon wala. Hindi ko alam sa Bagan. At yun yung pupuntahan natin kasi to be honest, I'm planning to celebrate dito yung ating 27th birthday. Pero hindi yun ngayon. Sa mga nakakaalam dyan, kailan ang birthday ni Ivan de Guzman? Quiz me to. I-drop nyo sa comment section kung alam nyo yung buwan. So kahit buwan lang, i-drop nyo lang sa comment section. Tignan natin kung sino yung mga nakakaalam. Huwag kayong magtitingin ng mga ibang comments. Gusto ko lang malaman. So kasi since andito yung sister ko, then kasi week before our birth week is nasa Thailand tayo. So sabi ko, okay, parang tatawid na lang ulit tayo dito pero sa Yangon naman para makapag-celebrate tayo with them, with family, diba? O sige, let's go na. Balik na tayo dun sa City Hall. Nag-lunch lang tayo dito.